Oy, good morning mga kalams. Kain tayo, almusal tayo. Water. Ano siya, may kalamansi. Kopi-kopi na kayo mga kalabs dyan. Bumili ako ng pancit. Sarap. Ako pa ang gising. Yung asawa ko tulog pa. Kasi pag holiday wala yun silang mapasok nga. Lunes to Friday lang yun. Pasok niya sa ano. Tapos holiday ngayon wala siyang pasok. Ay, anak ko. Ako lang gising. Bumibili ako ng makain kong pansit kasi mag-inom akong gamot. Basta hapon mga kalap, lumipad yung kaluluwa ko mga kalap ay nawala sa akong katawan. Kasi yung teacher, ang misis, mabuti na tingnan ko. Cellphone ko. Pakisundo ng anak mo kasi nahihilo, nasakit yung ulo tapos nagsusuka. Ganyan, nilipat ba naman yung upuan? Dali siya sa akin. Sabi ko, bakit nilipat mo yung anak ko? Ako yung magulang, ako yung nakakalam sa sitwasyon ng anak ko. Ba't nilipat mo? Tapos hindi mo pa dinala sa clinic yung anak ko. Sabi ko ganun. Paano malayo yung bahay ko? Pagdating ko doon, wala na yung anak ko. Grabe, panik ko doon. Tapos wala pa siya, iniwan ng anak ko. Hindi mo na niya dinala sa clinic. Alam mo, peragaba lang ngayon sa mga teacher. Nag-aaral nga sila pero hindi ko alam kung saan nila nilagay yung utak. Ay, siyempre, emergency yun. Nagkaganon yung anak ko. Nilipat ba naman doon bandas bintana na may yero doon. Siyempre yung ng init. Yung nag-message siya, 1:45 to 2 o'clock. Na-high blood ako. In-high blood pa ako. Nataranta ako kasi namumutla yung anak ko. Sabi ka, anyos ko sa kanya mga kalabs. Sabi, siyempre, kain ka na. Opo ka muna din. Mag-ano ka muna. Grabe kong galit mga kalabs kasi ang ganda-gandang paghatid ko yung anak ko tapos biglang after 2 hours ganun ang pangyayari. Sabi ko pumunta ko sa anak. Drive ako siya nakahiga sa nanghina na yung anak ko. Sabi ko mga matitulog din pala kasi galing nga sila sa puyot sila doon. Sabi ko, itakbo na natin kasi nakita nila na na si Ali. Ang labi. Ang mukha niya. Ang grabe tagang pagpanik ko gapon. Siyempre, anak ko yun eh. Tapos ganun yung teacher. Bakit kaya may mga ganyan teacher ay? Hindi nila, alam mo may payat pa yung anak ko. Siyempre kung anong-ano sa magulang, huwag na nilang ilipat-lipat kung saan pa upuin yung mga magulang nakakaalam. Ako, na-high blood ako. Sabi ko, yung mga teacher hindi naman lahat, talaga nag-aral nga sila, pero hindi nila nilagay sa utak. Siyempre, alam naman, ikaw magulang, mag-explanation pa ka, uy, ma'am, ganito, ganyan yung anak ko. Siyempre, kung saan ko nilagay yung anak ko, parang doon siya kasi mahina yung puso din. Doon, hindi ilipat-lipat doon.
Diyos ko, akala ko na yung kaluluwa ko nawala eh. Nagbakasyon yung kaluluwa ko gapon. Siyempre, ang ganda-ganda yung hatid mo sa anak mo. Tapos bigla ka lang gano'n, mabalitaan mo, gano'n nangyari. Tapos hindi pa niya dinala sa clinic. May clinic yung school eh. Ang tawag din sa gano'n ng mga teacher, pabaya sa pupils niya. Ano dapat ngayon mga teacher, kayong magulang pangalawa, alagaan ninyo yung mga anak ninyo. Kasi yung magulang hindi basta-basta. Yung kaluluwa ng magulang niya nawawala sa sandlit. Dahil sa pangyayari. Tapos wala pa siya doon. May teacher doon, iwan ko kung anong subject nun. Alam ko kung anong subject. Mm. Yung math. Siyempre buhay ng anak ko yun. Mahirap eh, bata yun. Ano ba? Kain tayo mga kalad. High blood na namang lola ninyo sa teacher niya. Pagdating ko kasi sa mga anak. Ako nga, inaano ko nga yung mga hayop, pinagkakampihan ko nga. Bali ko na may kaaway ko sa labas. Huwag lang yun apihin yung mga gala na mga pusa sa labas. Anak ko pa. Di ba? May pagkukulang yung teacher. Kaya kung nandun siya, wala. Ano nangyari sa anak ko? Diyos ko. Hindi ko na talaga alam. Pero kapit lang ni Lord. God is good naman eh. Yan ba mga kalabs?